Karapat-dapat lamang na purihin at sambahin kayo ng lahat ng tao habang kami ay nabubuhay. Maraming salamat sa mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob niyo po sa amin. Kung kaya, Panginoon, nagkaroon kami ng kaligtasan, naging matuwid kami sa inyong harapan, nagbalik loob kami sa inyong kalooban. Kung kaya, Panginoon, maraming salamat po. Panginoon, naway pagkalooban niyo po kami ng kababaang loob, bukas na isipan at bukas na kalooban. Nang sa ganon, ang mensaheng maririnig namin mula sa inyo sa pamamagitan ni Marco ay magkaroon ito ng puwang at kabuluhan sa aming buhay, pagbabago sa mundong ito. At naway maging masunurin kami sa lahat ng inyong mga kautusan, sapagkat mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun, no? So maraming salamat, Kuya Ben. Sige, so sa atin pong pagpapatuloy, mga kapatid, again, ang atin pong pagbati. Magandang umaga, magandang araw, at maganda po tayong lahat, no? Sa harap ng Diyos, tayong lahat ay nagpapasalamat na bagamat may mga kapatid tayo sa ating grupo na nagdadalamhati kay Kuya Roger, sa kanyang magulang, si Ate Obet, no? At may mga kapatid tayo ngayon na nakikipaglaban, no, mula po sa sakit ng COVID. Tayo rin naman kahit papaano may paraan si God para encourage tayo, seeing yung mga kapatid natin nagse-celebrate ng birthday, si Nana Mila at si Ate Letty ay nag-celebrate ng birthday this month, ha. So sobrang papasalamat tayo kasi si God pinapatibay niya tayo at pinapahaba niya ang ating mga buhay. Alright, ang mensahe po na ibabahagi ko today ay isang maikling mensahe po, no? Para magbigay ho ng encouragement sa bawat isa po sa atin. This is in pursuit of our life, purpose, and happiness, no? Ano nga ba ang halaga ng buhay? Ano nga ba ang buhay natin? Ano nga ba ang ating layunin? At ano nga ba mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Ang tanong, ano nga ba talaga ang halaga ng buhay? Ano ba talaga ang buhay? Okay. Ano nga ba ang ating lakbayin? Ano nga ba yung sa buhay na meron tayo ngayon, mga kapatid? Ano nga ba yung mga values, no, na pinapahalagahan natin? Ano ba yung mga paniniwala at pananampalataya na pinangahawakan natin? Ano nga ba ang buhay na meron tayo? Okay? Sabi nga sa kanta, di ba? Ewan ko sino kumanta nito, parang Eddie Peregrina yata, no? Ang sabi niya sa kanta niya, why am I living for? Ewan ko lang kung alam niyo yung kantang yun, ha? Alam niyo ba yon? Alam niyo po yung kantang yon? Why am I living for? Di ba? Parang yan, alam ko marami makaka-relate diyan, di ba? So, even today, no, na sa panahon ng nandiyan na ang presensya talaga ng sakit, no, nadala ng COVID, mas higit na nilalagay tayo ni God dun sa dun sa lugar na mapapaisip talaga tayo, ano ba talaga ang buhay na meron tayo. Bagamat ang buhay natin ngayon kahit pa paano medyo level 3 na daw, binababa na. Pero nandun pa rin yung threat, syempre ayaw pa rin natin. Nandun pa rin ako, takot pa rin ako, no, na baka mamaya kumain kami ng nag-national ID kami nung isang araw nung wife ko sa Bertis North. Hindi ka papapasukin doon kung wala kang kung wala kang yung full vaccination. Kailangan dala-dala mo 'yun, no?
At kahit na yung lahat ng katabi mo, fully vaccinated kayo sa isang kwarto, lahat naka-face mask pa din. Kasi nga yung buhay natatakot ka no. Pero gayon pa man, bagamat tayo nasa buhay nasa fear, no, sa buhay ng katakutan, masasabi pa rin natin na masarap pa rin ang buhay. Tama ba yan? Masasabi pa rin natin na napakasarap ng buhay. At yung buhay na meron tayo ngayon, nais kong ipaalala sa atin na ito isang pagkakataon para i-reflect ang buhay natin at paano ito magiging meaningful. No, yung iba sa atin dito, alam ko mahaba pa buhay, mahaba pa itatakbo, ilalakbay. Sa papaanong paraan natin magiging meaningful. No, ano ibig sabihin ng meaningful? Kasi a lot of people, pag sinabi mong meaningful ba ang buhay mo, para sa iba, ang interpretation nila ng meaningful life, para sa kanila yung full of activities. Ay, nako, may Zumba ako, ay may tennis ako, ay meron akong badminton, ay may sports kami, may ganito kami, may ginagawa kami, umaakit kami ng bundok, no? At yung iba naman pag sinabi mong meaningful life, ay yung meaningful isa ako ngayong doktor ako. Isa akong arkitekto, isa akong engineer, no? Yung tipong bago banggitin yung pangalan, may title. Di ba? To some people, yun ang para sa kanila yun ang meaning ng life. No, na itaguyod niya yung sarili niya without really obtaining any degree of understanding why we do these things. Bakit nga ba natin ginagawa ang lahat ng bagay na ito? And today, yun po yung gusto nating i-achieve, no? Na ang buhay natin ay maitawid sa tamang purpose, mailagay sa tamang destiny at magkaroon tayo ng clear idea ano nga ba yung nature or identity na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay? Ginawa ng yung ating Creator itself, no? Kasi po tayo lahat mga kapatid, tayo Tayo ay para tayong laruan. Alam niyo po yung laruan, pag bumili ka, sa likod niyan, pag tinanggal mo yung battery, may nakalagay diyan, manufactured in China. Tama ba yan? Tama. May nakalagay, manufactured in Taiwan. Okay? Assembled in Japan. Yung mga ganon, may nakalagay. Tayo rin, gusto rin nating iparealize, mga kapatid, tayo din. Pag, wala naman tayong marka sa likod, no? Pero tayo rin, we are all manufactured by our Creator. Tayo ay ginawa ng Diyos. Tama ba yan? At tayong lahat ay dinesign ng Diyos. Thank you. Okay? Teka, ikakabit ko nga aking mikropono. Nakalimutan ko ikabit. Hello. Sound check. At tayong lahat po ay dinesign ng Diyos ayon sa kung tayo ay dinesign ng Diyos ayon sa gusto niyang pagkagawa sa atin. Example, nakita niyo ba to? Nakita niyo po to? Tinataas ko sa camera. Nakikita niyo po? Ito po ay mikropono. Dinesign yan ng manufacturer para gawing mikropono. Pero kung halimbawa ako nag-design nitong mikropono na to, dinatnan ko sa bahay mo na ginagamit mo siya pang palo-palo. Sa panglaba. Sasabihin ng manufacturer, masisira mo yan kasi hindi yan para dyan. Dinesign yan para maging mikropono. Tama po ba tayo doon? Tama. Tama po, nagkakaintindihan? Opo. Diba? Dinesign tayo ng Diyos. Dinesign itong mikropono in such a way na magamit para mas ma-volume yung boses, no? Para merong filter kahit papaano. Yung mga garalgal na boses kahit papaano ma-fix niya, no? Doon siya dinesign. Pero kung yung pagkaka-design niyan, ginamit mo sa ibang paraan, yung manufacturer niya mapapakamot, sasabihin niyan kaya pala sira-sira kasi mali ang gamit. Unang-una, hindi dapat mabasa yan. Parang ganun yan, di ba? Tayo din, we are all intended, kaya nga yung pursuit of life, para ma-achieve mo yung tunay na buhay, dapat umaayon ka kung paano ka minanufacture ng ating Creator. At magamit ka dun sa purpose na intended for you. Doon ka dinisign ni God. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid?
Nakakaintindihan? In Amen. Acts chapter 17 verse 24, the God who made the world and everything in it. Yan ha, in-underline ko na yung word na the God who made the world. Ginawa niya yung mundo. At lahat ng nandun sa loob ng mundo. Tayo yun eh. Di ba? It is the Lord of heaven and earth. Amen? At anong ginawa niya? He himself gives everyone life and breathe and everything else. Ang galing ano, yung may everything in it ka na, may everything else ka pa. Lahat. Ibig sabihin po, ang ating Panginoon, dinesign tayo, kinreate na tayo in such a way na yun ay nag-a-according sa kanyang purpose. Tayo po ay dinesign, intended para sa kanyang layunin. Hindi, kaya itong buhay natin, hindi to para sa atin. Okay? Hindi tayo minanufacture for that purpose na akin itong buhay na to. Diba? Hindi kasi dapat tayo ay umaayon dun sa kung paano tayo kinreate ng ating Diyos. At yun ang gusto nating i-discover sa sarili natin. To help us to move with greater focus and clarity every day of our life. Bakit ba sa umagang ito inalaw ni God na ako ay makahinga, ako ay makabangon, ako ay makakilos? Bakit? May purpose si God sa iyo sa araw na ito. Amen. Kasi hindi lahat ng tao nakakabangon sa kama. Tama, mali? Hindi lahat ng tao nakakalakad. Yung iba dyan, nadadali ng arthritis. May rayuma, may mga sakit-sakit na mga buto-buto. Diba? Pero the fact na ikaw ay nakakakilos, yan ay isang pagpapala galing sa Diyos. And you need to discover and accept the deeper truth. Ano nga ba yung katotohanan sa aking buhay? Na ang buhay ngayon, ito ay inilaan ng Diyos. Tama, para mabuhay, para kumain, para magtrabaho. Tama. Pero ano yung ultimate? Magamit tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat tayo Amen. nasa paglilingkod tayo. Nasa pagsisilbi. Tama, gawin mo lahat ng yan. Pero hindi yan talaga. Kailangan mo lang yan para mag-survive. Pero, ended ang buhay kung paano tayo dinesign ng Diyos. Okay? Kung paano tayo, ito po originally designed. Dinesign, ang original reason bakit ka kinreate ni God for the purposes na mag-glorify natin siya, maluwalhati natin siya. Yun ang hindi para sa sarili mong paraan. Kaya doon tayo nagkakaproblema. Alam niyo po, pagka wala ka sa tamang paraan ng buhay, naku po, mawawala po sa iyo yung happiness. Nandyan ang lahat ng problema, nandyan ang lahat ng heartache, nandyan ang lahat ng headache. Bakit? Kasi hindi ka intended for that purpose, for that reason eh. Okay? Yung manufacturer sinasabi na hindi ka dinesign dyan, hindi ka dinala dyan ni God. And that is one important divine truth na dapat nating pinanghahawakan. Amen po ba tayo lahat, mga kapatid? Amen. Sa Book of John, we are to live life to the fullest kasi yun ang gusto ng Diyos. Na yung buhay disipulo, buhay Kristiyano, magamit sa pinakamagandang paraan. Bakit? Kasi pag talaga naman na pag ikaw ay nasa Diyos, mararamdaman mo naman talaga ng buong buo ang Amen. buhay na ito. Yung buhay na may kagalakan, buhay na may kahinahunan, buhay na may kapayapaan, buhay na puno ng pag-ibig. Nag-o-overflow yun. Kahit hindi ka magsalita, makikita ng mga tao sa buhay mo ang Diyos. Sasabihin nila, bakit laging ang saya-saya mo, sister? Bakit, Mare? Bakit lagi kang parang hindi kita nakikitang nagkakaproblema? Kasi you are pursuing the life that God intended for you. Yun kasi yun eh. Amen? Kaya ito, 17:24, napaka-importante nito mga kapatid. Sabi, the God who made the world and everything in it, and everything else, lahat yan, ginawa yan ng Diyos for our benefit.
Kaya po ginawa ni God yan. Amen? Point number 2. Okay? Pursuit of purpose. Sabi sa verse 26. Sabi ho sa verse 26. From one man, He made all the nations, that they should inhabit the whole earth. And He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. Tagalog version. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Makita po natin dito na si Jesus, sabi dito, mula sa isang tao. Sino isang tao na yon? Sino isang tao? Si Adam, di ba? Nilikha niya ang lahat ng lahi. Kumalat na tayo ngayon sa buong mundo. At anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagtatakda. Sa simula pa, siya ang nagtatakda ng kanilang panahon at hangganan, boundaries of their lands. Okay? Ibig sabihin niya na ever since, God already orchestrated our lifetimes. Hindi lang ang buhay na, pati yung lulugaran natin. Bakit si Kuya Ben nasa Marikina? Bakit si Ate Leti nasa bahagi niya ng North? Bakit si Nana Mila nandito sa lugar na to? Okay? May kanya-kanya tayong bakit si Miriam nandito? Bakit si Manong Ernie nandito? Bakit si Kuya Ding nandun sa Bulacan? Bakit si Tita Auring nandito sa bandang Rotonda? Ang Diyos ang nagtakda. Bakit si Kuya Jose nasa Marikina? Bakit nandyan siya? Tinakda ng Panginoon yun. Amen, amen. Itinakda, ikinalat tayo. Mm-mm. Okay? Bakit? Yun ang gusto ni God eh. Amen. Bakit? May plano ang Diyos Yes. sa lahat ng bagay na yan. Involved. Merong involvement si Jesus. Meron siyang decision na ikaw, diyan ka. Ikaw, dito ka. Si Tita Irma, saan natin ilalagay? Dito si Tita Irma, nasa gitna siya. Yan. Bakit? Para may maganda dyan. Yan si Tita Irma. Ganyan si God eh. May purpose siya dyan eh. Bakit si Techi kung saan paikot-ikot? Gagamitin ng Diyos yan. Gagamitin ng Diyos yan. Para sa bahaging yan ng regalado area. Yan, merong ani batong bakal dyan. Meron tayong mandirigma dyan. Ginawa ni God yan. Intended yan for a reason. Ang pagtatakda ng Diyos. Appointed time in history. Kalooban ng Diyos yan. Bakit nasa Mega Ministry ka? Bakit nasa senior ka? Intention ni God yan. At ang ministry natin ay patibayin pa ng patibayin para tayo ay maging example sa ibang ministry. Na tayo maging inspirasyon na sasabihin nila, gusto ko pag ako ay dumating sa edad ni Kuya Ding, gusto ko ganyan ako ka-happy. Gusto ko pag yung edad ni Tita Clo, gusto ko ganyan ako ka-kontento sa buhay. Ganyan ako kasaya. Anong purpose ng seniors ministry? Anong purpose ng senior? Para tayo ay maging shining example. Na pagdating sa mga senior, senior adult, okay? Tayo, ministry natin, department natin yan, tayo ang mag-handle yan. At napakadami, napakadami nating mga parents ng mga kapatid natin from other ministries. Dinadala nila sa atin because they believe and we are able to establish confidence na pag sila ay dinala sa atin, maaalagaan natin sila mga kapatid. Amen. Tama. Amen? Amen? Yes. God Amen. clearly works, in people's lives, hoping, sabi dito, that they will reach out for Him. Okay, sabi dito, next slide ko, sabi dito, God did this. Nasa Mega Moms ka, kahit nasa Singapore ka pa, si Mami Imelda, dahil sa technology, gagamitin ka pa rin ni God. Okay? Sabi dito, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him
though He is not far from any one of us. Tagalog. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Yun ay sa pamamagitan natin. No, tayo yung para tayong mga bumbilyang nakasindi na nakakalat. Merong may tiga north, may tiga south, may tiga west, may tiga east. Ginawa yun ng Diyos upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghanap, sila ay matagpuan nila. So, ano ibig sabihin nun? Baka sakaling yung mga tao nagsisik kay God, makita nila through our life. Kaya kailangan yung life natin ang maging ilaw eh. Yes. Kasi ang titignan nila sa atin, hindi yung lesson mo. Hindi yung sinasabi mo. Ang titignan ng tao, yung buhay mo. Yun ang titignan nila. Yung buhay na, hindi ibig sabihin nito, mayaman ka. Hindi yun. Yung buhay mo na, kahit ganitong sitwasyon mo, pwede ka pa rin palang maging masaya at kontento sa iyong buhay. Tama. Sabi dito, baka sakaling sa buhay na meron ka, kapatid, matagpuan nila ang Panginoon sa buhay mo dahil sa example mo. Ang totoo, hindi naman sila talagang malayo sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, hayaan natin na yung buhay natin, maging dahilan yon, intended yon para sa purpose, para ma-impact natin ang ibang tao. At yun ay mangyayari sa pamamagitan ng buhay na meron tayo. Alright? Point number 3. Bilis lang, pursuit of happiness. Sabi dito, for in Him, we live, we move, and have our being. Okay? Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, ang ating pagkilos, ang ating pagkatao. Yung being natin, yung pagkatao natin. Nakasalalay tayo ang ating buhay sa ating Panginoon, ang ating mga pagkilos. Kaya kailangan tayo maging maingat sa ating pagkilos at pagkatao. Diba? How would people describe you in one word? Paano ka i-describe ng mga tao? So dapat positive, di ba? Bakit? Kasi yung life itself, nagdedirect yun sa tamang purpose. Pag tama ang purpose mo, tama ang gamit mo, intended, dinesign ka ng manufacturer, ay for sure happiness ang result niya. Okay? For sure, happiness. Okay, for in Him, nakasalalay una sa ating buhay, pangalawa sa ating pagkilos, pangatlo sa ating pagkatao, yung purpose and intent. Yung existence, bakit tayo nabubuhay? Kaya ka nag-i-exist. Ang dapat bukang bibig natin ay ang ating pagsamba sa Diyos, ang ating paglilingkod. Okay? Tayo pong lahat ay naglalakbay. At ikaw, kapatid, sa iyong paglalakbay. Mga lakbayin tayo eh. Diba? Paano natin nadala? Paano natin nadala yung pursuit of life, pursuit of purpose, and pursuit of happiness? Dapat nadadala natin yan sa atin pong mga buhay. Okay? Ang story ng ating buhay. Ano ang istorya ng iyong magpakailanman? Ay nire-reveal yan, dapat nire-reveal niyan kung papaano ka ginagamit ng Diyos. At dapat ang buhay na meron ka intended for Him, for His purpose, for His plan, and for His glory. Amen, mga kapatid? Sabi nga sa Romans 15:13, now, may the God of hope fill you with all joy and peace. Alam niyo po, pag ang buhay mo ay naaayon sa salita ng Diyos, naaayon sa kagustuhan ng Diyos, ang buhay mo ay magiging kahit napakahirap ng buhay. Hindi lang napakahirap, ang hirap talaga ng buhay. Pero when your heart is filled with joy and peace, masasabi mo talaga there is really happiness in life. Ito talaga yung buhay na gusto ng Diyos
para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alright? Pursuit of life, purpose, and happiness, mga kapatid. Sa atin hong group discussions, ito yung tanong. In what ways? Okay? In what ways do you see God works in your life, purpose, and happiness? Okay? Sa papaanong paraan mo nakikita na sa buhay mo, sa iyong purpose, nandun ba yung kasiyahan? Okay? Saan sa bahagi ng buhay mo, ng iyong layunin, nakikita mo na nandun ang kasayahan sa iyong puso? At kung hindi naman, in what ways can you achieve? Kung alam mo sa buhay mo na hindi ito yung tunay na buhay na gusto ko, in what ways, paano mo maa-achieve yun? In what ways, paano mo mapupursue yung purpose mo? In what ways you can achieve happiness sa iyong buhay? Amen? And si Paul, dinefine niya yan through this scripture na dapat po lahat tayo nabubuhay tayo naaayon sa manufacturer's original design. Tayong lahat ay intended dun sa design na yon. The more na lumalayo ka dun sa intended purpose, nawawala ka, kapatid, sa tunay na happiness. Alright? Sige po. So, maraming salamat. Kaguhit. Yun. And to God be the glory. Alright. Amen. Praise God. Alright. Amen. Thank you, Praise bro. God, praise God. Thank you, bro. Salamat sa Sige, message. sige, we'll have this time to, siguro, Maraming salamat, Marco. Ay, opo, Mami Melda from Singapore. In what way Okay, so, sige, so, Sige. mag-stop recording muna ako, ha?